Nang makaalis sina Bianca at Prof. Isabel sa mansyon ng pamilyang Anderson, ay agad na sinalubong sila ng driver. Madam Miracle, Prof. Isabel, pasok na ho kayo. Ngunit si Bianca lamang ang pumasok sa loob at hindi nagtangkang pumasok pa ang profesor. Sa isip-isip ni Prof. Isabel, tapos na ang kanyang trabaho sa baliw na babaeng ito. Kung kaya't wala ng rason upang sumama siya sa dalaga. Prof. Isabel, bakit hindi pa kayo pumasok? May nakalimutan ba kayo sa mansyon? Nasisihang tanong ni Bianca. Halatang tuwang-tuwang dalaga dahil sa wakas, nakuha na nito ang gusto. Tinignan lamang ng matalim ng propesor ang dalagang impostor. Wala nang rason upang sumama pa sa'yo. Nagawa ko ng pinapagawa mo sa akin. Kung kaya't nais kong lumayo na sa'yo sana naman, ay layuan mo ng pamilya ko. Kanina lamang ay tinawagan ko ng asawa ko at susunduin niya na ako dito. Sana hindi na tayo magkita pa, Miracle Mendez. Natawa na lamang ng mahina si Bianca at napatango sa kawawang propesor. Sige, mag-ingat ka, Professor. Salamat sa tulong niyo. Nang makaalis si Bianca at ang driver ay nawalang ngiti ng dalaga. Mabilis niyang kinuhang telepono at may tinawagan. Nais kong pasundan sina Professor Isabel at Mrs. Anderson kung saan man sila magpunta. I-report mo sa akin kung sino man ang nakausap o nakahalubilo nila. Naiintindihan mo ba? Wika niya sa kabilang linya at nang masatisfy si Bianca, sa sagot ng tao sa telepono ay kaagad niyang ibinaba ang tawag. Konting-konti na lang matutupad ng plano niyang pinaghandaan niya ng 1 taon. Sa kabilang banda, wala nang hinintay pang oras si Mrs. Anderson at agad na pumunta sa mansyon ni Zinaya at Kit Joaquin. Nang malaman niyang tungkol kay Miracle Mendez ay wala na siyang sinayang na oras upang kausapin. Si Zinaya at kumbinsihin ng dalaga na pilitin ng asawa na makipag-ugnayan kay Dr. Miracle. Si Dr. Miracle nang kausap niya kanina kung kaya't sobrang excited siyang sabihin ito kay Zinaya. Daw may tiwala naman siya sa kakayahan ng manugang niya, ngunit mas malaki at marami pa rin ang experience ni Dr. Miracle kay Zinaya. Tsak na sa tulong ni Dr. Miracle, gagaling agad ang kanyang anak na si Kit. Para naman yon sa asawa niya, kaya naman sana'y pakinggan niya. Nang manugang, nang makapasok siya sa mansyon, ay agad siyang sinalubong ni Greta. Magandang umaga ho, Mrs. Anderson. Naparito po kayo? Wala ho rito si Kuya Kit, ngunit ang ate Zenay nandun sa kanyang opisina at nag-e-ensayo na mag-perform ng surgery. Kumunot ang noon ni Mrs. Anderson. Surgery? For her husband? Sa aking anak? Tanong niya kay Greta. Opo, Mrs. Anderson. Sa totoo lang, araw-araw pong nag-e-ensayo si ate Zenaya. Kailangan daw kasi na perfect ang gagawin niyang surgery kay Kuya Kit kapag handa na itong operahan. Napakasipag ho ni ate Zenaya, namamanghang samit ni Greta. Kung kaya't lumambot naman ang puso ni Mrs. Anderson nang marinig yun sa dalaga. Ibig sabihin, ginagawa ni Zenaya ang lahat upang mapagaling lamang ang kanyang anak. Tanging ang papagaling lang sa asawang palaging focus ng manugang at talagang mahal na mahal ni Zenaya ang anak niya. Ngunit kahit na sobrang sipag ni Zenaya, kailangan pa rin nila ang kakayahan ni Dr. Miracle. Hindi niya dapat sayangin na may isang Dr. Miracle na handang tumulong sa kanila upang mapagaling ang anak niya. Oo, sobrang na-appreciate niya ang purong intensyon at kasipagan ni Zenaya upang mapagaling ang asawa, subalit mayroon namang Dr. Miracle na madaling pagalingin ang anak niya. Ilang minuto rin naghintay ang matanda kay Zenaya at nang bumaba ang lalaki kaagad na sinalubong ni Zenaya, si Mrs. Anderson ang mahigpit na yakap. Mama, napabisita ho kayo. Kamusta? Pasensya na po't natagalan ako. Naligo pa kasi ako. Ayaw ko namang maging amoy dugo ako kapag kausap kayo. Ngumiti naman ang matanda sa kanapailing. Okay lang yun, anak. Sobrang na-appreciate at natutuwa ako dahil sa kasipagan mo. Sabi ni Greta, ay araw-araw ka raw nag-e-ensayo sa pag-perform ng surgery. Huwag mong pagurin ang sarili mo, anak. Kung kailangan mo ng pahinga, magpahinga ka.
Ang kalusugan mo pa rin ang importante sa lahat, Zenaya. Sa puntong yun ay lumambot ang puso ni Zenaya. Tuwang-tuwa siya dahil merong inang nag-aalala sa kalusugan niya. Okay lang naman po ako, Mama. Huwag ho kayong mag-alala. Ano ho palang pakay niyo, Mama? Wala kasi dito si Kit Joaquin. Nasa kumpanya siya ngayon. Sambit ni Zenaya kung kaya't napailing si Mrs. Anderson. Marang hinawakan na matandang kanyang mga kamay at pinisilyon. Ikaw ang pakay ko, anak. May sasabihin lang sana ko sa'yo. Ano ho yun? Kunot noong tanong ni Zenaya, nag-isip pa ng ilang segundo si Mrs. Anderson at nag-atubiling sabihin ng pakay nito, ngunit nilakasan ng matanda ang loob. Kasi ganito yun, anak. May nakilala kong magaling na doktor kanina lamang. At sabi nito, mapapagaling niya raw si Kit at 100% ang doktor na yon. Kaya naman nais kong sabihin sa'yo na huwag mo nang isipin pang kalagayan ni Kit Joaquin dahil may nahanap na akong doktor para sa kanya. Mas lalong kumunot ang noo ni Zenaya dahil sa sinabi ng matanda. Sino naman daw yun, Mama? Lumiwanag ang mukha ng matanda ng sandaling iyon. Kilala mo ba si Dr. Miracle? Yung misteryoso at pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Kanina lamang ay nagkausap kami ng personal. Sabi niya ay handa raw siyang pagalingin si Kit. At alam mo ba kung sino si Dr. Miracle? Yung babaeng napapabalita sa TV. Si Miracle Mendez. Sabi nito'y matalik na kaibigan niya raw si Kit Joaquin. Anak si Miracle Mendez ay si Dr. Miracle. Si Miracle Mendez, ang babaeng nakausap niya noong nakaraan. Kumuyom ang kamao ni Zenaya dahil sa nangyayari. At ang lakas naman ng apog ng impostorang yon na magpakilala sa ina niya na ito'y si Dr. Miracle. Nababaliw ng babaeng yon. Siguro'y desperada na ito dahil pati siya ay nireject niyang dalaga na pati ang kanilang ina ay gagamitin pa ng dalaga upang makuha ang gusto. Mama, sure ba kayo na si Miracle Mendez ay si Dr. Miracle? Hindi kayo pinaglolo ko lang kayo ng babaeng yon. Nakangiwing sambit niya sa matanda. Umiling-iling naman si Mrs. Anderson. Anak, hindi na yun mahalaga. At isa pa talagang si Dr. Miracle ang nakausap ko. Pinapangako kong nagsasabi ako ng totoo. Mismo si Professor Isabel ay makakapagsabing si Miracle Mendez at Dr. Miracle ay iisa. Sinamahan pa nga ng propesor ang dalaga papunta sa mansyon natin. Biglang lalaki ang mga mata ni Zenaya dahil sa sinabi ng ina. Si Professor Isabel mismong nagsabi nito. Humigpit ang pagkapit niya sa kanyang hita. Mukhang may ginawang masama ang Miracle Mendez na yon sa kaibigan niya. Pati ba naman ang kaibigan niyang propesor ay sinama nito sa kalokohan. Mukhang mahirap ngang kalaban ang babaeng yon. Dahil isa itong baliw. Dahil handang gamitin ang lahat upang magtagumpay lamang to. Mom, alam kong gusto niyong mapagaling ng asawa ko. Ngunit sinasabi ko sa inyo. Hindi basta-basta ang Miracle Mendez na yon. Hindi mo dapat pagkatiwalaan ang babaeng kakakilala mo lamang. Isa pa, sigurado ako nagsisinungaling lang ang babaeng yon. Hindi siya si Dr. Miracle. Maniwala kayo. Katwiran ni Zenaya kay Mrs. Anderson. Subalit umiling lamang ang matanda. Imposible yan, anak. Sabi ni Professor Isabel ay nakatrabaho niya si Dr. Miracle mismo sa US at napagaling daw nitong kanyang anak na may sakit kung kaya't malaki ang paniniwala ko. Si Dr. Miracle at si Miracle Mendez ay iisa. Hinawakan ni Mrs. Anderson ang kamay ng dalaga, saka seryosong tumingin. Zenaya, alam kong ayaw mo mapalapit si Miracle kay Kit dahil malapit na kaibigan niya ito ngunit huwag mo naman sanang pag-isipan ng masama si Miracle dahil gusto lamang nitong makatulong kay Kit Joaquin. Kumunot ang noo ni Zenaya dahil sa sinabi ng matanda. Hindi siya nag-iisip ng ganoon at isa pa, bakit naman siya magsiselos sa impostor na yon? Kaibigan? Sa pagkakatanda niya, wala namang kaibigan si Joaquin na Miracle ang pangalan. Tanging siya ang Miracle sa buhay nito. Humigpit ang hawak ni Zenaya sa mga hita niya, saka huminga ng malalim upang ikalma ang sarili. Mama, hindi ko naman kailangang magselos sa babaeng yon. Asawa ko na si Kit Joaquin kung kaya't wala na sa bokabularyo ko yon. Ngunit hindi ko talaga kayang pagkatiwalaan ng babaeng yon. Bakit pa siyang pinapaniwalaan mo't hindi ako na manugang niyo? Malungkot ang tinig ni Zenaya kung kaya't bigla namang nakonsensyang matanda. Hindi naman sa ganun, anak. Subalit hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ayaw mong
ipagamot kay Dr. Miracle si Kit Joaquin. Umiling lamang si Zenaya bago nagsalita. Mama, buo ng desisyon ko. Hindi ako papayag na siyang gagamot sa asawa ko dahil wala akong tiwala sa kanya. Narito ka ho ba para kumbinsihin ako na sumuko sa pagpapagamot sa asawa ko? At pilitin siyang magpagamot sa babaeng yon? Pwes, hindi kita matutulungan dyan, Mama. Mas maigi sigurong kayo na lang ang mag-usap ni Kit at kung pumayag siya, wala na akong magagawa pa doon. Seryosong sagot ni Zenaya sa matanda. Hindi naman makapaniwala si Mrs. Anderson sa sinabi ni Zenaya. Hindi nito alam kung bakit napakatigas ng ulo nito gayong may pag-asa na silang mapagaling si Kit. Biglang umusbong ang pagkainis niya sa babaeng manugang. Bakit mantigas ng ulo mo? Hindi talaga kita maintindihan. At isa pa, hindi naman sure kung makakalakad pa ba ang anak ko. Mama, alam niyo ho ba na tuluyan ang gumaling si Kit Joaquin sa sakit nito sa pagkalalaki? Kung hindi ako nagkakamali, nagre-react na ito sa akin. Hindi ba't isang improvement yon para sa kanya? Kunti na lang at gagaling ng asawa ko. Seryosong sambit ni Zenaya kung kaya't nanlalaking mga mata ni Mrs. Anderson. Ano? Gumaling na si Kit Joaquin sa sakit nito? Paano? Oh my God! Is this true? Biglang nawalang inis ni Mrs. Anderson at napalitan niya ng kasiyahan. Hindi niya akalaing madaling mapagaling ni Zenaya ang anak niya, ngunit paano naman ang mga hita nito? Yan ang iniisip niya sa ngayon. Anak, maraming salamat dahil napagaling mo si Kit Joaquin sa sakit nito. Ngunit paano naman ang mga hita niya? Kamusta to? Tanong na matanda sa dalaga. Sabi ko naman sa inyo, 80% ang chance ng panggaling ng binata at ngayon ay gumaling na ito sa male dysfunction. Ay tumaas ng 5% ang chance niyang makalakad muli. Kaya huwag kayong mag-alala, Mama. Ginagawa ko naman ang lahat ng procedures para gumaling ng asawa ko. At ilang buwan na lang ay magpe-perform na ako ng surgery sa kanya. Agad na pinutol ni Mrs. Anderson ang sasabihin ni Zenaya. Hindi anak, hindi na ako makakapaghintay ng ilang buwan. Sabi ni Dr. Miracle ay 100% siyang sure na mapapagaling niya si Kit kung kaya't doon ako sa sigurado. Hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan, ngunit isipin mo na lamang ang pagkakaiba ng findings ni Miracle Mendez. Saan ka ba mas magtitiwala? Sa 100% o sa 80%? Napailing lamang si Zenaya dahil sa sinabi ng matanda. Ilang segundo siyang natahimik saka nagsalita. Mama, sinasabi ko sa inyo, peke ang babaeng yun. Tumigil ka na, Zenaya. Kahit na anong gawin mo'y kukumbinsihin kong anak ko na magpagamot kay Dr. Miracle. Hindi ko talaga maintindihan ang punto mo. Aalis na ako at may gagawin pa ako. Nasasayang lang palang oras ko dahil hindi ka naman suportado sa gusto ko para sa anak ko. Galit na saad ni Mrs. Anderson at mabilis na umalis sa mansyon. Nena Zenaya at Kit Joaquin. Nang makaalis ang matanday kagad na kinuha ni Zenaya ang kanyang telepono at may tinawagan, ilang tawag ang kanyang ginawa nang sumagot ang kabilang linya. Professor Isabel, si Dr. Miracle to. Kailangan kitang makausap ngayon din. Seryosong bungad niya sa matandang babae at hindi man lang bumati sa propesora. Nang marinig ang boses ni Dr. Miracle ay kagad na kinabahan si Professor Isabel. Anong pag-uusapan natin, Dr. Miracle? Mukhang urgent to, ngunit hindi ako makakapag... Mabilis na pinutol ni Zenaya ang sasabihin ng propesora. Alam kong iniiwasan mo ko ngayon at alam kong dahilan. Professor Isabel, wala kang itatago sa akin. Rinig ni Zenaya ang paghinga ng malalim ni Professor Isabel at nangangahulugang sumuko na to. Sige. Kikitain kita at may sasabihin din ako sa'yo. Sige, doon sa Ikagay Cafe na lamang tayo mag-usap. Hihintayin kita. Ilang minuto rin ang nakalipas nang makarating si Professor Isabel sa Ikagay Cafe. Mabuti na lang at kokonti lang ang tao kung kaya't nakita niya kaagad ang propesor. Nang makaupoy kaagad na sumeryosong mukha ng propesor, hindi to makatingin kay Zenaya at tila ba may masamang ginawa at alam ni Zenaya kung ano yon. Kamusta ka na pala, Prof. Isabel? Ilang buwan na rin tayong hindi nakita. Nakangiting sambit ni Zenaya sa propesora. Tila ba lumalim ang nararamdamang konsensya ng propesora dahil sa uri ng ngiti ng dalaga. Hindi nito akalaing makikita nito kaagad ang dalaga. Ang dalagang ginawa niya ng isang pagkakamali.
Napayuko lamang ang propesor at naiiyak na. Mabuti naman ako, Dr. Miracle. Kayo, kamusta? Nautal na tanong ng propesor sa dalaga. Mabuti naman. Mukhang nagkausap kayo ni Miracle Mendez na yon. Tama ba ako? Nakangiting sagot ni Zenaya kung kaya't napakuyom ng kamaong propesor. Huminga pa ito ng malalim upang ikalmang sarili. Sobrang nakakaramdam to ng kaba at takot. Sa sandaling yon, hindi na nakayanan ni Professor Isabel ang labis na konsensya. I'm sorry. I'm sorry, Dr. Miracle. Talagang wala akong itatagong lihim sa'yo. Napangisi si Zenaya sa sinabi ng propesor. So, anong ginawa sa'yo ng Miracle Mendez na yon? Upang magsinungaling ka, sabihan ko na siya si Dr. Miracle. Nalaki naman ang mga mata ni Professor Isabel sa sinabi ni Zenaya. May relasyon kayo ng pamilyang Anderson? Biyanan mo si Mrs. Anderson. So ibig sabihin, ikaw ang napangasawa ni Kit Joaquin Anderson? Tumango si Zenaya sa ngumiti. Halata ang pagkagulat ni Professor Isabel sa sinabi ng dalaga. Yes, I am the wife of Kit Joaquin Anderson, Professor Isabel. I sent an invitation letter to you kaso baka hindi mo ata nakita yon dahil ang alam ko nasa business trip ka noon sa China. Hindi ba nasabi ng assistant mo sa'yo? Tanong ni Zenaya kung kaya't napailing ang propesor. Wala ko natanggap na invitation letter kung alam ko lang. Kinasal ko kagad ang business trip ko upang maka-attend sa kasal mo. Pasensya ka na, Dr. Miracle. Malungkot na wika ng propesor kung kaya't hinawakan ni Zenaya ang kamay nito. Okay lang yun, Prof. Subalit hindi itong pinunta ko dito. Sana'y sagutin mong tanong ko. Anong ginawa sa'yo ng Miracle Mendez na yon? Seryosong tanong ni Zenaya. Sa katunayan, hindi siya galit sa propesor. Alam niyang ugali ni Professor Isabel. Sobrang loyal to sa kanya sa kadahilanang siya ang nagpagaling sa anak nitong may sakit. Alam niyang hindi yun magagawa ng professor kung walang pumili to ng blackmail sa matanda. Malaki ang respeto niya kay Professor Isabel at hindi to basta-basta nagsisinungaling. Kinuyom ng propesor ang kamao saka nagpa siyang magsumbong. Ang Miracle Mendez na yon ay nagpakilala sa akin na dati kong estudyante. Matalik na kaibigan ni Bianca Joaquin ang siyang kababata ni Kit Joaquin. Sabi niya sa akin ay may gusto siyang pagalingin ngunit ayaw nitong pumayag kung kaya't hiniling niyang tulong ko. Nasabihin na siya si Dr. Miracle. Alam ko naman kung sinong totoong Dr. Miracle kung kaya't hindi ako pumayag. Isa pa, kilala mo ko. Hinding-hindi ko ipagsasabi sa ibang katauhan mo, lalo na't nangako ako sa'yo. Huminga ng malalim sa Professor Isabel. Kitang-kita ni Zenaya ang pamumula ng mga mata nito at maluha-luha siyang tinignan ng propesor. Subalit, rinig ni Zenaya ang paghikpi ng propesor kung kaya't nakaramdam siya ng pag-aalala dito. Subalit nang tinanggihan ko siya, ay agad niyang ipinakita ang larawan ng aking anak. Alam mo naman kung gaano ko pinapahalagahan at sobrang mahal na mahal kong anak kong yon. Sabi ni Miracle Mendez, kapag hindi ko daw sumunod sa kanya, ay mapapahamak ang anak ko pati ng asawa ko. Hindi ko naman ginustong magsinungaling. Ngunit may pamilya ako, Zenaya. Ayaw ko namang malagay sila sa kapahamakan. Sorry, naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Tanong ni Isabel kung kaya't napatango-tango sa Zenaya. Naluluha rin ito sa sinapit ng doktor. Hindi siya galit dito. Awa ang nararamdaman niya sa matanda. Huwag kang mag-alala, Professor Isabel. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo ng pamilya mo. Mahina akong saad ni Zenaya kung kaya't napakunot ang noon ng professor. Hindi ka galit? Hindi ba dapat magalit ka sa akin dahil tinulungan kong impostor na yon? Gulat na tanong ni Isabel sa dalaga. Hindi ako galit, Professor Isabel. Isa pa, naiintindihan ko kung bakit nagawa niyo yon. Hindi naman tayo perpektong tao. May mga bagay lang talaga na naiipit tayo. Kung kaya't nakakagawa tayo ng masama. Hayaan nyo, papabantayan kong bahay nyo, pati na ikaw at ang pamilya mo. Kaya huwag ka na sanang mag-isip pa. Ang seguridad nyo ang tanging naiisip ko sa ngayon. Paano kung balikan kayo ng impostor na yon? Mas lalong napaiyak si Professor Isabel nang marinig ang mga salitang nagmula sa dalaga. Sobrang pinagsisisihan niyang nangyari kung sana'y hindi na lamang niya in-entertain ang dalagang baliw na yon. Ngunit sa huli na nga talagang pagsisisi, nangyari ng lahat ng nangyari. Ngunit hindi siya papayag na abusuhin ulit siya ng baliw na babaeng yon.
Hiyang-hiya siya kay Dr. Miracle. Sa kabilang dako, pupunta sana si Bianca sa Ikagay Cafe upang magpalamig ngunit nang papasok pa lamang siya, sa loob ay bigla niyang nakitang dalawang babaeng nag-uusap. It was Professor Isabel and Sinaya. Agad siyang napaatras at nagtago. Kitang-kita niyang seryosong usapan ng dalawa kung kaya't bigla siyang kinabahan. Hindi niya akalaing makikita niya ang dalawang babaeng nag-uusap. Kilala ni Zinaya si Professor Isabel? Paano? Hindi kaya'y sinumbong na siya ng profesor na yon. Napakuyom siya ng kamao, ngunit hindi na mahalaga yon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ang ina ni Mrs. Sanderson. Dapat nang maunahan niya si Zinaya. Ilang ring lamang ay kagad na sinagot ng matandang tawag niya. Dr. Miracle, napatawag ho kayo. May problema ba? Magalang na tanong ni Mrs. Sanderson sa kanya kung kaya't napangisi siya. Ngayon niya lang naramdaman ang pagrespeto ng matanda sa kanya. Noon ay ilap na ilap sa kanya si Mrs. Sanderson. Kahit na matalik na kaibigan siya ni Kit Joaquin, ay hindi man lang siya nito pinapansin kapag pumupunta o bumibisita siya sa matanda. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw na ayaw nito sa kanya noon. Kasi nakita ko si Professor Isabel at Sinaya na nag-uusap ngayon. Siguro kung nakumbinsi ng manugang mo na magsinungaling sa'yo na huwag sabihin na ako si Dr. Miracle. Alam mo naman tita kung gaano kaayaw ng manugang mo na akong gagamot sa anak niyo. Sumbong ni Bianca sa matanda kung kaya't napasinghap si Mrs. Sanderson. What? Mukhang hindi naman yan magagawa ni Sinaya. Mabait ang manugang ko kung kaya't hindi nito magagawang mag-utos ng ganon. Lalo na sa isang propesor. Siguro may diniskas lamang sila tungkol sa medisina. Alam mo naman na malaking ambag ng Professor Isabel sa larangan ng medisina. Agad na pinutol ni Bianca ang sasabihin pa ng matanda. Tila ba nairita siya dahil hindi siya nito pinaniwalaan. Just like I said tita, kinausap ko si Zenaya at sobrang galit na galit to dahil sinadjust ko lamang na ako nang gagamot sa asawa niya. Ngunit nagmatigas to. Just like you said earlier, nagmatigas din ng babae sa'yo, hindi ba? Zenaya is stubborn at alam kong nararamdaman nito. Nagsiselos to dahil isa ako sa matalik na kaibigan ni Kit. At ako lang ang makakapagpagaling sa lalaki at hindi siya. Hindi niya yun matanggap kung kaya't gumagawa siya ng paraan upang hadlangan ang mga plano ko. Plano? Anong plano? Biglang natigilan si Bianca sa sinabi. Tinapik niyang noon ng mahina dahil dalang-dala siya kung kaya't nasabi niyang hindi dapat sa matanda. Planong pagalingin ang anak niyong si Kit Joaquin, tita. Hindi ba't may plano tayo na kumbinsin ang binata na lumipat sa pangangalaga ko? Napahangos ng maluwag si Bianca nang madali namang napaniwalang matanda. At nang matapos ang kanilang pag-uusap ay agad namang niyang ibinabang telepono. Hindi niya akalaing kikilos agad ang Sinaya na to. Ngunit hindi siya papayag na sirain nito ang plano niya.